Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Kahalaga kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel pinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya inyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat sa pamamagitan ng mga pagtitiis. Siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami
sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at isa ang Ama na nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin sila mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Pinamahala mo sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu
at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kasama ng paglago natin bilang Kristiyano ay makilala si Jesus. At hindi ba yun ang ugat ng ating debosyon sa Kanya? Hindi ba ang ugat ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay makilala si Jesus Nazareno mismo? Kaya sa ating ebanghelyo, nagtaka ang mga tao, ba't ganyan siya magsalita? May dating, may kapangyarihan ang mga kanyang salita. May authority siyang pinapakita. At ang mga tao ay namangha. Pero mula sa pagkamangha, ito'y nagdala sa kanila sa pakikinig. Dahil ang tao nakikinig kay Jesus, hindi lamang namamangha, kundi nakikilala siya. Kaya magandang imbitasyon din sa atin, bilang mga Kristiyano, na mula sa pakikinig, magdala sana ito sa atin tungo sa pagkakilala kay Jesus. Kasi, hindi mo naman masusundan si Jesus kung hindi mo siya nakikilala. Yung totoong pagsunod, ha? Hindi yung weather-weather lang na pagsunod. Yung totoong pagsunod kay Jesus ay nakaugat sa pagkakilala natin sa Kanya. Kaya magandang tanong, ikaw ba bilang isang deboto, nakikilala mo ba sino si Jesus? Sinusubukan mo ba siyang makilala? Ninanais mo ba siyang makilala? Kaya maganda sana sa paglago natin at paglalakbay natin sa pananampalataya na ang ating debosyon sa Kanya ay mas lumago, hindi dahil may nakuha tayo sa Kanya. Hindi dahil sinagot ni Jesus ang panalangin natin, kundi narito tayo, lumalalim ang debosyon dahil minamahal natin siyang una. Dahil naramdaman natin ang pagmamahal niya sa atin, ang sukli natin ay pagmamahal sa Kanya. At dahil minamahal natin si Jesus, pinakikinggan natin si Jesus, kinikilala natin si Jesus. Ano yung Kanyang aral at turo? Ano yung mga sinasabi niya? Ano yung paalala niya sa atin bilang mga deboto? At yun ang susundan natin. Yun ang tutularan natin. Sana, panalangin ko, sana ang bukang bibig ng deboto ay kung itatanong siya bakit niya ginagawa ito, sana hindi niya sabihin lamang, kasi ito na yung nakasalayan ko eh. Sana hindi niya nasabihin, ito na kasi yung nakagawian ko eh. Ito na kasi yung tradisyon ko eh. Sana ang sabihin na niya sa paglago niya sa pananampalataya, kung siya ay tatanungin, bakit mo ginagawa ito? Sana ang isagot na niya, dahil minamahal ko si Jesus. Sana ang isagot na niya, dahil sinusundan ko si Jesus, kaya ako ginagawa ito. Hindi dahil nakasanayan, hindi dahil nakagawian. Kasi paano kung nagka-problema, iiwan mo na lang bigla. Pero kung pagmamahal at pagsunod ang ugat, kahit anuman ang pagsubok sa buhay, kakayanin, magpapatuloy. Dahil si Jesus ang nakilala. Kaya magandang hamon sa atin. Baka yung iba meron pang hangover ng fiesta.
At siguro magandang balik-balikan din ito. Dahil sa ating pagdiriwang, tapos man ang traslasyon ng Poong Hesus Nazareno, nagtutuloy naman ang misyon. Na ang bunga ng pagpuprosesyon natin, ang bunga ng debosyon natin at panalangin, sana magdala sa atin sa misyon. Hindi ho natitigil. Tapos na ang deboto dahil nakabalik na ang Nazareno. Hindi ho. Nagsisimula ngayon ang panibagong misyon. Misyon na makilala si Jesus. Misyon na lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Misyon na sana ang gawaing ito ay mas magkaroon ng kabuluhan at lalim. Dahil si Jesus ang nakilala natin. Si Jesus ang natagpuan natin. Si Jesus ang minamahal at sinusundan natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating itugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kani-kaniyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga piskal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. maihahandog
aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming pagdalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y iyong siniyasan, batid mo ang aking buhay. Bubuon ang lahat kong hingin, ay tiyak kong nalalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi higit, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaman. Di pa ako umiibig, yaong aking sasabihin. Alam mo na ang lahat yun. Lahat ay hindi maliliit. Alam mo ng lahat ng yun. Lahat ay di maliliit. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na 18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayan lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information card katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po'y limited slots only. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Pawis Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena, ang prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.